sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sa wakas, mukhang dininig ng Malacanang ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang damdamin ng bayan. Abay, yung pong isang cabinet secretary na sandamakmak ang makaso, ha? Abay na isang para sa ombudsman. Ayan, mukhang sinabihan ng magbabalot-balot na. Kaya sabi na aking bubit, nagliligpit na ng gamit, ha? Tama lang naman, Mr. President, kung talagang ang inyong mga opisyal mga naging NPA na yan, ha? Non-performing asset, dapat talaga sibakin na, palitan na, pabigat na sa inyong administrasyon, Mr. President. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macarma at welcome dito sa ating palatuntunang damdaming bayan. Madami tayong mga isyu ngayon, mga kuyang, mga ating, pero good news muna tayo, ha? Abay, congratulations at welcome back, ha? Talaga namang heroes welcome po ang ibinigay kay pamangkin kung Noli Iyala, ha? Si Alex Iyala. Talaga naman ha? Ang ganda-ganda ng ngiti ni Most Worshipful Philippine Olympic Committee President Bambolo Tolentino sa pagsalubong sa ating tennis star. Wala bang imbitasyon ng Malacanang dito kay Alex Iyala? Oy, Most Worshipful Bambol, magkano bang alaba tayong pakimkim dito kay Alex? At siyempre ang Malacanang, kung kahit hindi nag-champion sa Wimbledon, pwede bang pameriendahin man lang sa Malacanang, Mr. President, ha? Pampag-good vibes ba? Ayan, para hindi puro negative ang mga balita natin, ha? Ayan, talaga naman, talaga naman, ha? Abay, totoo ba ito, ha? Itong mga business tycoon natin, abay, totoo ba yan, bossing, Ninong Don Ramon San Miguel Ang, ha? At Ninong Manny B. Pangilinan, atong ninong natin, Anet de Ocampo, ha? Ayan, may usap nga ba sila ni RSA para bilhin ang ABS-CBN, ha?
Pero sabi ng aking bubit parang parang merger, parang joint venture yata ha? Abangan natin yan. Marami tayong mga issue ngayon na siyempre, habay mainit pa rin po umako yung mga ating itong impeachment. Kaya lang alam po niyo talagang divided po, nagiging hati-hati na ang bayan dito sa impeachment na ito, ha? Anyway, nandyan na yan at syempre kailangan ni meron daw accountability. At Senator Ping, ayan, kumusta yung mga pasyente dyan sa PNP General Hospital? General Nartates, ha? Abay, ano daw ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta? Ayan, at si Secretary Manny Bunoan, bakit silip daw nadalin sa Oblo, ha? Bakit dyan sila dinadala? Dyan sa Campo Crame. May sakit daw Ayan, may high blood. Mataas ang high blood. Sabi nila, mas marami na may high blood dyan sa Muntinlupa. Sa Manila City Jail. Bakit hindi sila dalhin doon sa PNP General Hospital? Yun naman pala, Miss Lete, ha? Ayan, ang ating tennis star. Ayan. Abay, pupunta rin ng pala mamaya sa Malacanang. Akala ko nakalimutan na ha? Ano ba ang yan ang sinasabi natin, Mr. President, pampagood vibes, di ba? Abay, nako. Uncle Noli Iyala, ha? Ayan. Pagkakataon na ito, pare ko, ha? Para return of the comeback. Ayan, pero maganda yan, ha? Para hindi lang puro negative po mahabig ang mga natutunghayan natin mga balita, ha? Kahit mamaya, relax lang kayo, ha? Sino daw ba yung cabinet secretary na sinabihan ng magpaalam? Dapat noon pa ito, ha? At alam niyo, Mr. President, ngayong araw ng Lunes, July 13, Mr. President, 14 days na lang. Ano ba ang irereport niyo sa bayan, ha? Ano ba ang estado ng bayan? Ano ang state of the nation, Mr. President? Abay, marami pa ba ang mga hindi nahihiya? Abay, marami pa rin ba ang mga nangungurakot? Ha? Abay, lalong yung patapos na ang term ng presidente, yung mga huling hirit ba? Grabe naman tong pangalan to, si Arnel Ignacio, talaga naman, ha? Abay, naging na-accomplish ba yung natuloy ba yung 1.4 billion na land deal sa OWA, ha? Abay, kung natuloy yan magkanong kinita sa komisyonan dyan? Nagawa ba ito ni Arnel Ignacio? Babalikan natin yan at siyempre yung mamaya, ha? Ayan, sino daw yung cabinet secretary na papalitan na at sino ang papalit? Sabi na aking bubit, parang Vic, ha? Abay, ang ipapalit ay anak ng dating opisyal noong administrasyon ni Apo Ferdinand Edralin Marcos Sr. Talaga, ha? Plus factor talaga yung mga yung mga naging anak-anak ng na opisyal ng dating Pangulong Ferdy Marcos. Daming bayan. Tumungan tayo sa Malacanang. Ayan, Filipino tennis star Alex Iyala. Abay, bisita daw ng Pangulong Bonget sa Malacanang mamaya. Anong oras ito ulit, ha? Ayan, bukod sa masaganang merienda dyan, ha? Heroes welcome,
may pakimkim ba ang presidente, ha? Kailangan, Mr. President, dollar, ha? Mga euro ang kinita nitong si Alex Ayala, ha? Abay, apo, masapol maging GI ka, ha? Ayan, galanting Ilocano, apo, huwag na kermat. Daming bayan. Alamin na report mula kay Let Narciso. Miss Let, anong oras ba pupunta si Alex Ayala sa Malacanang? Let, please come in. Ay naganda ang Malacanang ng isang homecoming reception para kay Filipino tennis star player Alex Ayala. Pangungunahan ito mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang mamayang gabi. Matatanda ang puno ng papuri ang Pangulo para kay Ayala na tinawag itong world class at terrific kasunod ng mga saysayang laro sa Wimbledon. Para kay Pangulong Marcos, tunay na inspirasyon si Alex lalo na sa mga kabataang Pilipino. Sa tanong mo Lakay kung pakimtim ba, itanong niyan sa palasyo dati kung bibigyan ng insentibo ng presidente si Alex at ang sabi ni Vice Castro ay ayaw niyang pangunahan ang Pangulo. So Ganun ba? daw ang magiging anunsyo ng presidente. Dapat ipakita ng presidente na hindi siya nakarmat. Ha? At in fairness na kay presidente, hindi generous siya dyan. Matatanda sa dati yung mga nag-champion sa Olympics. Ginobra niya lang kayo nakalagay sa batas ng mga premier nila. Ginobra ng Office of the President, yes lakay. Siyempre bukod sa sinasabi ng batas dyan na incentive, ano naman yung manggaling naman sa sarili niyang bulsa, di ba? Alabang kaya malakay, ayan, doble yung yung mga cash incentive. So abangan natin yung para kay Alex Ayala. Ayan, abay, anong oras? Ba't mamayang gabi pa? Ha? Ba't hindi ngayong umaga? Baka may schedule pa si Alex Lakay pero 6:30 yung schedule niya sa Malacanang. 6:30, aba, dinner, ha? Ayan, magpapadinner ang presidente ng pinakbat, ha? Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong umaga, Miss Let? So far Lakayan lang yung binigay, yung para mamayang gabi. So, baka may mga private meeting sa presidente. Wala naman siyang aktibidad sa labas ng palasyo. Wala bang yung mga performance report ng mga cabinet secretaries na isumiti na ba lahat para gagamitin sa SONA speech ng presidente? Hindi binanggit na kayo, pero yung sa cabinet meeting nung nakaraang Biyernes, ang sabi ay inaprubahan yung para sa National Expenditure Program. Kailan i-announce yung yung isang cabinet secretary? Wala pa lang. Wala pa. mukhang nauna na yung bugwit mo. Dahil mahiyain ang presidente, ha? Abay, nagpadala ng messenger para ipaabot ang kanyang ha? Messenger talaga lang. Oo, may messenger siya, ha? Yung bagong messenger niya, ha? Ayan, na taga Mandaluyong. Ayan, kilala mo na yan, okay. Diba? Ano na siya Lakay? Kamsek. Doon pamimigay ng bigas. Ganun ba? Sige. Sige, tignan natin yan. Ito presidente na masyadong mabait ha? Ayan. Pinapadaan pa sa mga messenger ha? Sige, tignan natin. Napansin mo Lakay, ano talaga, hindi hindi nagsisibak yung presidente, nagre-resign yung Kaya nga iba unlike kay dating Pangulong Digong, talagang binobroadcast pa niya nga eto, ganito, sangkot sa anomalya ito, di ba? Ang presidente masyadong mabait ha? Yan. Pinapadaan pa, hindi masabi ng diretsahan na ito, marami ka ng sublife, pabigat ka na rito, bata. Yeah. Umuwi ka na, mag-resign ka na. Hintay niya lang yung official na makaramdam Oo nga, kaso, hindi nahihiya ha? Walang hiya ang ilang opisyal ng gobyerno. Hindi naman mas marami naman na matitino. Pero may mga ilan-ilan dyan talagang makakapal. Ayan, walang hiya. Sinabi ni presidente din Lakay, alam niya naman yun. Sabi niya, may mga tao pala hindi nahihiya doon sa kanilang ginagawa. So, tingnan natin ha.
Kasi kahit sabihin ng presidente na mahiya naman kayo, makapal talaga, ha? Anong hiya-hiya? Hindi uso sa amin yan. Anyway, sige, abangan natin yan, Miss Let. At syempre, ha? Talaga palagay ko, sino ba ang magpapapicture? Si presidente o si Alex ang magpapapicture kay presidente? Talaga si Presidente Lakay, nakita naman natin yung reaction niya, di ba? Yung napanood niya, yung laban ni Alex, talaga namang tuwang-tuwa. Yes, ayan. Ganyan ang kailangan natin. Parang si Idol, ha? Si Senator Manny Pacquiao nung kasagsagan ng kanyang boxing career, di ba? Lakay. Oo, ayan. Okay nga ron. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning, galing sa iyo, Mayor Lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Anong latest kay Giselle? Full alert status ng pulisya sa Metro Manila. Binawi na sa gitna ng impeachment trial. Bakit hindi na mainit ang mga rally-rally sa impeachment, ha? At saka hindi na masyadong critical ngayon, ngayong second week. Alamin natin report mula kay Giselle Ricafort. Tahimik na ba? RS15. Giselle, please come in. Lakay, ibinabana ng NCRPO yung full alert status dito sa Metro Manila sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, naka-heightened alert na lamang yung hanay simula 12:01 ng hating gabi noong Sabado yan. Nananatilian niyang kalmado yung sitwasyon dito sa labas ng Senado ngayong ika-4 na araw ng impeachment trial. Mangilan-ngilan pa lamang yung police deployment dito at pero istrikto pa rin yung mga otoridad doon sa mga pumapasok sa Senado. Wala pang namomonitor o inaasahang kilos protesta yung mga kapulisan sa mga oras na ito. Wala ring inaasahan na panibagong pagkilos ng bagong alyansa Makabayan dahil pinaghahandaan daw nila yung nalalapit na zona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, nadaraanan na ng mga motorista yung parehong linya nitong Jokno Boulevard sa Pasay City simula ngayong July 13. Matatandaan na sa unang 3 araw ng impeachment trial, sarado ito doon sa daloy ng sasakyan dahil sa mga demonstrasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Lakay. Pwede na ba tayong manood ng live doon sa loob ng Senado? Alam ko Lakay, merong para dun sa mga kababayan natin. Alam ko merong ilang seats, parang more than 60 yata. Yung nakalaan Lakay para doon sa mga nais manood ng impeachment trial Lakay. Kaya nga Lakay nung isang linggo, para nung ikatlong araw, isang konsehal doon sa Quezon City, yung personal na nanood, pumasok doon sa impeachment court. Talaga? Sinong konsehal yan? Anong pangalan na to Lakay? Yung viral na nakipagsagutan sa isang traffic enforcer Lakay sa kasagsagan ng INC rally Lakay. Nasa dulo ng dila. Si Ludovica ba yan? Ayan, okay. Nagtungo siya dito dahil gusto niya daw makita personal Lakay yung circus sa loob ng Senado. Talagang circus, ha? Lakay, yun yung tawag niya. Dahil sabi niya nga Lakay, mapapahiya kayong lahat, sabi niya. Ngayon tinawag niyang circus ang impeachment trial, baka hindi siya papasukin sa susunod. Circus pala, ha? Sige, hanggang dyan ka lang sa labas. Lakay pala si Quezon City District 2 Councilor Ranulfo Ludovica. Ayun. Akala ko si Congressman na hindi humingi pero hindi tumatanggi. Ayan. Sino yan Lakay? Yan ang Superman ng Quezon City. Ayan. Okay nga Ruth, maraming salamat Giselle. Alright Lakay, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort mula dyan sa PNP. Standby. Ruel Saldico, ang bulkang Mayon, abay nag-aalburuto na naman, umuusok na naman. Pwede bang maglabas ka ng ordinansa, Governor, ha? Noble Mr. President, Noel Rosal, ha?
pwede ba maglabas kayo ng ano diyan, pagbawalan ang bulkamay na mag-alburuto? Kakalungkot naman ang mga mga kaodin, mga taga-Albay. Daming bayan. Standby Manoy Roel Saldico, update sa Bulkang Mayon. At syempre sa impeachment pa rin, standby Raymond Dadpas, standby man ang Milky Rigonan. Oy, good morning sa mga gods of Padre Faura. Yung mga taga Padre Faura ay naghuhulaan pa rin Abay, sino ba ang susunod na Chief Justice? Abay, maraming kandidato lalo mga senior associate justices Abay, katulad na lamang ni Justice Rodil Salameda, si Brad. Ayan. Mag-Brad pala itong si CJ Alex Jesmono at si Rodil Salameda sa sa Utopia. Ayan. Ito yung kalaban na ng Aquila Legis Fraternity ng Ateneo. Ayan. Oy, good morning pala sa mga taga Upsilon na Sigma Pi. Ayan. Oy, Ombudsman na Boying, marami na dismay sa executive session nung Sabado. Wala kang pasabog. Ang dami nag-aabang na mga kasama natin sa media. Ang sabi niya basta may susunod daw. Ano naman daw, mga kontraktor, ganon. So, antabayan natin yan. Oy, ang dami talaga mga may kausap akong dating kolehiala ng UP, Ombudsman na Boying, sa mga brads mo sa sa Upsilon, Alam mo ang Upsilon Sigma Pi, mahabigan talagang parang Aquila Legis at Utopia sa Ateneo. Ayan, ito mga sikat na fraternity sa UP, siyempre, mga member dyan, dating Pangulong Marcos, ayan, Ninoy Aquino, ayan, Upsilon ang mga yan, ayan, Boying Remulla, kaya lang sabi ng dating kolehiala na nag-aral din sa UP, Ombudsman na Boying, i-check mo, sino bang presidente niya sa Upsilon ngayon, sabi nga nag-iba na ang Upsilon ngayon. Sabi niya, bakit naman? Noon, kapag sinabing member ng Upsilon yan, sabi nitong dating kolehiala, ayan, taga-UP, sabi niya, pagka Upsilon gwapo, ayan, sabi niya, bakit ngayon, hindi na ba gwapo ang mga taga-Upsilon ngayon? Naku, hindi na, kung noon mga gwapo, ayan, nadagdagan na. Ano nadagdag? May gwapa na rin. Daming bayan. Gwapa kayo ikaw talaga, Anyway, mga kaibigan, good morning, Chief Justice Alex Jesmundo. Ito, batiin din natin, baka malakas din to Justice Maidas Marquez, ayan, Apo Justice Gigolo Samgaerlan, ayan, si Marvic Lunene, Justice Marvic Lunene, umaasa pa rin, talaga, para si Justice Kagiwa, at Justice Japardi Maampaw, yan ang mga abangan natin. Daming bayan. Oras, Mr. Edwin Ernie. Bilis naman na oras, 8:37. Ang oras na yan ay Bayan. Kuyang Mike Perez, galing mo na manghula. Oras, Sister L. It's 8:45. Wow, yellow bird. Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Monday. At Yes. impeachment na naman po Oo mamaya. nga, Impeachment trial mamaya. Pang-apat Ayan. na araw na ito, Yes, fourth day, Lakay. Ano kaya ang mga abangan natin mamaya? Sabi ng taga-prosecution, exciting daw, Ayan, di ba, may pasabog daw, sabing ganon, Ang tanong, Lakay, anong pasabog? Parang 5-star daw. Hindi, tsaka- 5-star lang pala, sa amin, goodbye Bin Laden. Tsaka di ba, Lakay, sasalang si Attorney Zuleika mamaya? Yes, mamaya. Tingnan Tsaka, natin, yan ang medyo hostile aabangan. witness. O nga pala, Mr. Attorney Siegfried Fortun, Abay, nag-aabang ang mga taga-PMA Sandigan dito. Kailan ka daw sasala? Ikaw ba nasa defense team? Ayan, na impeachment? Nandun pa siya, Lakay, Andun ba? Ayan. Baka ang sa kanya, Lakay, dun sa mga later on na tatalakayin sabi pa. nga, pampinali daw Yes, oo.
Pampinali daw Yung mga ang, mas mabibigat lakay siguro. Attorney Siegfried Fortune. Sino ang pampinali ng prosecution? Ay, abangan natin kung Ba, sino lakay. O kasi mayroon diyang Attorney Chel Jokno. Oo nga, Attorney Uy, may favorite. Congresswoman Leila De Lima. Oo, si Madam Delilah. Yes, Ayan, so, kababayan ko yung lakay. Dragon, ayan. Sino pa ba? Nalilito na ako lakay. Basta marami din sila dyan lakay. Babalikan natin yan, ha? Alam po yung mahabigyan sa hirap ng panahon ngayon, makuha yung mga ating, kakalungkot, ha? 18 pala yung namatay dahil sa pagsalanta ng bagyong Inday na sinamahan ng habagat. Grabe, ha? Dahil sa landslide lakay. May papasok bang bagyo ulit? Malu, anong magiging pangalan? Anong susunod kay Inday, ha? Baste, hindi. Lakay, di pa, di bumalik sa B. Nasa I na tayo. H, ayan, Hatche, ayan. J na dapat lakay. H-I-J, o nga pala, J na J. dapat. Ayan, Oo. J, anong J? Ano bang J? Huaning, Huaning. Mga old school. Oo nga. Oo nga, dati-dati mga bagyo nung araw nagtatapos sila sa ING. Ayan. Anyway, makuyang mga ating serang panahon. Marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Kuyang Dr. Michael Perez. Pero mag-iingat, ha? Ayan, kung may natatanggap kayong loan offer, hindi naman kayo nag-a-apply, ha? At pinapaklik kayo ng link para i-claim ito. Para daw ma-process nila kaagad. Nako, ingat po tayo dyan. Scam po yan, mga kuyang, mga ating mga lolo, mga lola, ha? Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya huwag mag-click po ng links, at huwag mag-share na account details, card number, login info, at syempre OTP. Nako, ito po ay napakahalagang paalala. Mula po yan sa BDO. Daming bayan. Standby, Ramon, standby, birthday boy, Ninong Sherwin. Standby man ang Milky Rigunan. Ay, Justice Martires, good morning, Apo, ha? Chill-chill lang, ha? Mamaya, isusunod natin ating special na balita. Sino yung cabinet secretary na yan, ha? Ay, relax lang, ayan. Ay, Dr. Alan Racho, ha? Ayan, di ka nagte-text, ha? Ayan. Ay, Dr. Miriam, good morning. Oras, Sister L. It's 8:49. Number 1 na naman. Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, Ma'am Glory. We miss you. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:53. At eto na, ha? Sandali lamang, kayo talaga. Relax lang, ha? Masyado kayong hot dun sa cabinet secretary na yan, ha? Darating tayo dyan, ha? Kasi lakay, ang tagal-tagal mo nang walang bubuit sa amin. nga, ayan, May stress na kaya kami. ba't ba tayo kailangan natin ng social anesthesia, ha? Yes. Pero alam po niyo mga mga ating sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patuloy ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong po sa akin ng N Plus Gold, isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Nako, teacher Manang Bing Adalin, kailangan mo ito, ha? Malaking tulong ito, kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O, saan pa kayo, ha? Ikaw din, Dr. Isa Suntay, ha? Ayan, Hermana Rosie Sarangaya, kailangan nyo ito, ha? Kasi full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuya at mga ating, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Aba, ikaw din, Mr. President, ha? Ayan, kailangan mo rin to ang N Plus Gold. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. And so this is Christmas for a week.
Ilang days before Christmas, Sister L. Lakay, ginugulat mo naman ako Ikaw sa days talaga. before Christmas eh. Akala ko ready ka na. Akala ko parang kang Girl Scout, ha? Siyempre Lakay Akala ko Monday. parang kang Boy Scout na babae. Ayan. May ganun ba? Girl Scout yun eh. Lakay, eto na ang ating countdown. Meron na lang tayong 164 days. Wow. 15 hours, 3 minutes before Christmas. Oh, mabilis na. 164 days. Bilis-bilis ng panahon. Pero nasa ba ang ninong ng bayan? Aba, nasa Pasay lang. Aba, nandiyan sa may, kina Kapitan Tony Petalio. Kapitan, kumusta ka na, ha? Lagi yung kasamang rumboy dyan sa Halina Lodge yan. Talaga, Lakay. Siya ay punong barangay na ngayon. Taray Dati naman. nambubosa lang yan. Hanggang ngayon, naging barangay chairman na. Ikaw naman Lakay, change career daw. Ganun ba Ikaw yan? naman eh. Level up. Ayan. Yes. Pero ano nga ba ang word of the day muna? Eto muna Lakay ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay faster. Oh, in Tagalog. Mas mabilis. Oh. Sa Cebuano, mas paspas-dong. Sa amin sa Ilocano. Aha, sa inyo. Pastor. Pastor. Ginawa mo lang PUF eh. Hindi, sa Ilocano yun parang bus ni Manong Chabit. Ayan, Partas. Partas. Yun pala yung Lakay, kaya Partas pangalan ng bus niya. Yes, mabilis. Partas. Partas, Ayan, mabilis. oo. So, Ba't si Mami sabi ng Pastor? ang sabi kasi daw ni Senator Ping Lacson, bilisan daw yung impeachment Ay, trial oo. kay Vice President Sara Duterte. Ayan na. Pwede ba, Senate President Win Gatchalian, pwede bang gawin nyo araw-araw para matapos na kaagad yan? Oo nga, hindi ba pwedeng Monday to Friday na lang para hindi na rin kami Baka daw abutin pa ng Pasko. Ano ba yan? 90 days lang kayo. So that's 3 months. Pero lubos-lubusin nyo na. Ayan. 3 days lang kasi Lakay. Weekly kaya, yan, diba? Kahit na 5 days a week. Willing po kaming magpuyat, mag-over. Ayan. Basta matapos na agad. Diyos ko, ang tagal-tagal. Pero ang Nino ng Bayan, nasaan ba siya ngayon? Ang ating Nino ng Bayan ay nandyan sa Barangay 13. Dito lang yan, sa Pasay City. Sa ating DZRH, malakas sa Ginaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At eto na Lakay, ang ating Ninong ng Bayan para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At Ninong Sherwin, sino ang ating winner today? Happy birthday, Ninong! Oo nga pala. Thank you. Aba. Maraming salamat. Sandali lang. Ninong. Ako Lakayeta, Sister El, maraming salamat sa napakaraming bumabate na nagpapadala ng kanilang mga pagbate si Boss Yusek General Charles Kalima ng ang mga batang San Miguel Security Group, ang pinakamatikas sa si retired Police Brigadier General James Brillantes sa PNP Internal Affairs Service at si retired Police Brigadier General Romeo Ver, si Ador Pleito, si Ate Lisa Ramirez, si Congressman Bong Teves ng TGP Party List, si Lawrence Presigan, Boss JPM, si Sir Butch Quijado ng Philstar.com, si Ma'am Gina Mape ng ang haba. ng Outback Media, si Kuya Arnold Ordiliano ng TV Asahi Japan, si DJ Conyo Bicolano ng Love Radio, si Adi Miguel, si Captain Benji Escobar, Nicole Lopez, si Isabel Guerrero, si Kusina ni Ella. Ay, si Lolit Solis, tama na yan.
Ang dami pa pumapasok lakay. Grabe. Ganun ba? Maraming salamat po. Pero ito, hindi na ito Sandali, Sherwin, bago mo interview si Arnel Ignacio, ha? Hindi Ayan. siya Arnel Ignacio. Hindi ba si Arnel Ignacio yan? Sandali lang, sabi ng mga batang San Miguel, huwag ka daw mag-alala. In heaven there is no beer. Yun, paborito. That's why we drink it here. And when we're gone from here, oh, all our friends will be drinking all the beer. Everybody sing. In heaven there is no beer. Sa isa ng birthday. O sige, nasaan na dila ni Kuya Arnel yung 1.4 billion? Tanungin mo nga. Ayan. Mukhang na dito sa bag niya. Nasa... Dali mo kayo 1.4 million. Aha. Wala po eh. Radyo lang ang dala. Ano na? Radyo po ang dala ko. Ayan. Ano pangalan ni ate? Virginia Togano. Oh. Virginia Togano po. Virginia. Si Nanay Virginia. Ayan. Wala kayong team song ni Nanay Virginia. Virginia Togano. Ayan. Opo. Ayan. Ate Virginia, ano pong ginagawa po? Ano pong trabaho po ninyo? Ano po ako, vendors po ako sa sidewalk vendors po. Sidewalk vendor. Di po ba kayo hinahabol-habol ng mga pulis sa sidewalk? Ayan. Minsan po, kaya nga maaga nagdidikpit po. May style yan yung mga sidewalk vendor. Kailangan yung paninda mo, yung bilao na ready to run. Opo, kariton po ba? Kariton. Kariton pala kayo. May kilala kong taga Batangas yan. Yung mga kariton nila, mga lalagyan ng paninda sa Pasay, sa Libertad. Yung mabilis lang lakay, Oo, may mga huli. Ayan na. Takbo ka agad. Tiklop ka agad. Foldable. Ayan, pero yun nagtinda sa sidewalk pero nakapagtapos na anak sa college, ha? Diskarte. Diskarte, tawag doon lakay. Ikaw ate, ilan ang pinag-aaral mo? Po? Ilan ang pinag-aaral po ninyo? May mga anak po kayo? Pamangkin? Wala po, sir. Wala po. Single po kayo ate. Ayan. May asawa po. May asawa na. Ayan. Ilan ang anak ka? Bali, 3 po. Isang babae, 2 lalaki. Ayan. Okay, Ate Virginia. Ayan. Yes po. Sino ang paborito niyo announcer? Siyempre po. Si Sir Lakay Deo Macalma. Aba, sino yan? Na magbo-birthday din. Sino yan? Macalma, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Thank you po. Aba, saya ni ate. Ayan, tanongin mo rin, Sherwin, kung ano ang word of the day ngayon. Ang words po today natin is faster, mabilisan. Aba, bilis sumagot ni ate. Ayan, talagang nakikinig. Bibong-bibo. Bibong-bibo. Ayan. Max ng Astron. Ito meron kang medium component natin sa atin ng Astron, alagang maaasahan. At syempre meron ka ring grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre meron ding bangong kabloom ang atin sa inyong mga damit kapag inalawan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre babango din ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt kapag inalawan gamit ang Charm Popcorn. And syempre masarap na pang regalo sa lahat ng may birthday ang Boy Sugba ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Kapag nakatanggap ka niyang bilang regalo, Ninong Richard. magwawakas ang kahirapan. Ayan na, Sherwin, sandali lang. Napansin ko si Ate Virginia. Tipid na tipid ang kanyang ngiti. Ayan, alam ko. Ayan, kaya nga ate, ha? Ayan na. Sherwin, ayan, yung bigyan natin 1,000 kay Ate Virginia, dagdagan mo na 1,000. Aba, pampang-ipin. Isang ipin lang yun. Ayan, anong isa? Tulong po sa akin to. Ayan. Naiyak na lakay. Naiyak. Po tuloy ako. Yan ang Tears of Joy, Tears ate. of Joy. Ayan, ayan na. May tumatawag tuloy. Sino tumatawag? Ayan. Tawa nyo? Sanda po. Hinahanap ka na. Hinahanap na. Thank you po sa blessing. Thank you po. Ayan na. Happy anniversary po. Maraming salamat ate. Pero yung 1,000 na yan, dagdagan mo, Sherwin, ng another 1,000. Oy, grabe! 1,000 pieces. Ayan. Grabe naman yung lakay. Para
pandagdag ng wisdom tooth. Ayan. Pangkagat ng crispy pata. Yan, para magkaroon Ayan, ako kayo ng wisdom tooth. Ayan. 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 Kung malapit ka lang sana, ipapadala kita kay Dr. Bengli para yung ngipin mo Mapustiso na. Yung ngipin na ngipin ng pang beauty queen, di ba? Veneers. Veneers. Paano idadikit yung veneers? Walang ngipin na totoo. Ganun ba? Kailangan lakay, totoo yung ngipin. May nagbibigay ng libreng veneers na kay kaso nga lang, lahat bagang. Bagang lahat. Akala ko vinyl tiles. Ay, ate. Ayan. Sige, para ate. mapangitila si ate. Po, sana blessings. Thank you po sa inyo lahat. Wala pong anuman, ate. Salamat na salamat po. Okay, ate. Ayan. Kami rin po nagpapasalamat sa inyo. Thank you for making us number 1, Lakay, di ba? Thank you for that. Ayan. Kayo talaga tumahan. Iyak na, Lakay. Ang Bakit emotional si Ate Virginia? Ano naman po kasi masaya lang po ako. Masaya. Joy lang po to. Ayan, tears of joy. Tears of joy. Ate, yung pagtitinda sa sidewalk, magkano kinikita mo sa araw-araw? Hindi naman po parepas kasi ano lang po, minsan nabebenta ko lang po talaga sir. Hanggang 1,002 lang po ako. Yeah. Pero nakabenta ka 1,000. Lang po. Opo. Balik puhunan lang. Balik puhunan. Pwede niya pa rin mga kape. Ganun ba? Tapos mga cup noodles lang po, yun lang po. Mga sige ate, taya mo hingi tayo ng ayuda sa DPWH sa mga kwan. Flood control. Para yung ayan na. Okay ate. Thank you po talaga. Wala pong ano man ate. Ayan. Nako, Nanay Virginia, tumahan ka na dahil meron pang marami pang mananalo dahil ngayong araw ng Lunes, Akay, syempre Lunes it's Toda Day, kasama natin ang RBL Toda para sa Diesel H Malakas Toda Max promo kasama ang Pride Detergent Calamansi. Toda todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang Deezer H Malakas Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. At eto na Lakay, mamimigay tayo ng boundary. May nakita ko doon hawak mo ang beat. May nagbibit doon Lakay, matutuwa itong mga tricycle driver natin dahil 5 sa kanila ang mabibigyan natin ng tig 1,000 pesos. Wow. Boundary na sila na ngayong araw para sa ating DZRH Malakas Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine na may bango ng 1,000. Mali pala ako, labang linis, labang bango. Napunta na tuloy ako sa charm. Sino shortcut mo Ayan. Ayan. Ninong Sherwin. Mekos ko na. At kasama na natin ang mga nagpopogi ang Toda members ng RBL Toda dito sa May Libertad, Pasay City. Ayan, tignan mo, walang energy. Mahina. Mahina, damit lang daw binigay mo Happy anniversary! Ayun. Buhay din dugo-dugo. At eto naman na kayo mga nanalo ng Pride, Calamansi and Jasmine. Salamat, NGS at BCRH. Ganda na Ang ganda ng color nila. Ganda na uniform Ano uniform yan, Sherwin? Parang grade 7. Toda. Mamahalin na kanila mga misis dahil may iuwing tigwa 1,000 pesos. Salamat, NGS at BCRH. Yay! Yan masaya sila ngayon Lakay dahil may iuwi silang cash, may iuwi silang sabon at syempre may iuwi silang Deezer H t-shirt. At maraming salamat sa cake na ito mula pa kaninang madaling araw. Pinahihipan sa akin. Buti hindi pa natutunaw. Padapa na yung cake mo. Natunaw na. Ano sabi nyo? Ayan.
Mukhang kailangan mo mag-abot dyan. Mag-inuman na lang tayo. Nakainom na itong mga kumakain ng happy birthday dito. Baka nakainom ng Emperador Coffee yan ah. Ang 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H Toda Max promo dahil 5 na tigwa 1,000 na pinamimigay natin sa ating mga Toda members kapag kayo ay aming napuntahan. Para yan sa Deezer H Toda Max, kasama ang Pride, Calamansi, and Jasmine. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. And so this is Christmas. For we can fall strong. Maraming salamat Ninong Sherwin. At sa ating mga kabayan dyan sa may Barangay 13, Pasay City. Babalikan natin ang mga reports. Nako, talaga naman sandali lamang Justice Sam Martires. Kumusta na po kayo? Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi ng bubid mo sa Oblo, Senator Jinggoy? Ha? Ayan, kumusta ka ni Senator Bong? Ha? Ayan, si mama kasama sa Oblo, ha? Abay, may welcome party ba? Para kay Senator Marcoleta? Ayan kaya. Ayan, kumusta kaya sila ngayon, ano, ha? Magkasama sila sa selda o magkahiwalay? Pero alam mo, Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla, alam mo ba na ang isang cabinet secretary ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kinausap na para mag-sayonara. Ayon na sa ating bubit Sister L, mukhang napahinggan na rin ng Malacanang ang damdamin ng bayan. Ang panawagan ng bayan na dapat yung ilang cabinet secretaries na hindi nagtatrabaho, ha? Katulad na hindi na nagtatrabaho naman. Kaya lang pansarili yata. Sino yan? Ayan, ayon na sa ating bubita Sister L. Abay, dahil sa dami ng kaso nito Sister L na involved sa mga anomalya, abay, pinagpapaalam na ng presidente. At ayon na sa ating bubit Sister L, dahil alam mo naman, ang presidente sobrang bait, sabi nga ni Manang Aimee, ha? Ayan, meron siya ipinalang messenger. Ayan, ayan, meron siya ipinalang messenger para sabihan itong nasabi official na time is enough. Ayan, Napapaisip tuloy. ayon na sa ating bubit Sister L, talagang mapapaisip ka talaga, ha? Kasi may naisip ako agad eh. Ganun ba? Ayon na sa ating bubit Sister L, abay, pinuntahan ng messenger ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan sa may Taguig. Oo, alam kung saan. Saan sa Taguig? Aba sa BGC. Ayan. At doon nag-usap sila. Ayan. At ang sabi ng messenger, ayan, mukhang happy birthday muna kay Sherwin Alfaro. Ayan. Akala ko sabi niya, goodbye. I hate to see you go. Yes. Ganun ba? Dapat ganun ang music mo, Lakay. Ganun ba yun? Uy, naantay ko yun eh. Ganun ba? Oo. Meron ka ba nun sa playlist mo? Nasaan na nga ba yun, ha? Mamaya mo na hanapin yan, Lakay. Batiin mo na muna yung mga birthday para maramdaman naman natin ngayong umaga. Sige na nga. Nasaan na ba yung I hate to see you go? Ayan. Oo nga, ano, ha? Mamaya makikita ko rin yan. Lakay. Ayan. Ayon na sa ating bubita Sister L, ayan, dahil napapahiya na ang presidente. Ayan. Siyempre naman, sa dami ng mga kaso, pagkatapos wala aksyon ng presidente, ha? Abay, sinabihan niyang
ano na pre, baka pwedeng total gawan na natin ng paraan. Ayan, para hindi naman masyadong para hindi naman masyadong mabigat sa iyo. Ayan. Sabihin na lang natin na na for health reasons. Ayan. Lagi naman ganun. Ayan. Ayaw mo talaga tigilan, ha? Gusto kay sa musical director natin, ayan, mabilis Ayon na sa ating bubita, Sister L, abay matapos masabihan, abay mukhang naglilinis-linis na siya sa kanyang office. Ayan. Sabi, instruction na sa mga tao. May mga papeles, ayan, is-reader na lahat, Dagdag ko lang yun. Ikaw naman lang. Dagdag ko lang. May tinatago. Siyempre, baka may mga matira pa mga incriminating evidences dyan. Naku, alam mo, feeling ko, yung naiisip ko yung pagka kasi binanggit ko, baka malaman nila kung sino. Or tamang hinala ba ako? Hindi ba ito yung lagi mong binabanggit sa programa araw-araw? Na bakit hindi pa mag-resign? Hindi ito? In heaven there is no beer. Eto, magpapaano ng beer dahil birthday din. Si Jerry Baha. Ayan. Mag-birthday nga din pala si Gigi. Oy, si Bukal Miriam Mendoza ng Tagaytay. Happy birthday, Bukal. Binabati ni Senator Kiko. Ayan. At si Ombudsman Boying. At happy birthday din kay Director RJ Panaligan ng DPWH Region 1. Aba, Director RJ, birthday mo pala. Binabati ni Kuya Harold de la Cruz. Abay, kailangan na magpainom ka daw ng abay. Iba naman to. Red wine. Naku, talaga red wine. At happy birthday din kay Secretary General Ed Ermita in Heaven. Ayan. Alam ko ka-birthday ni Sherman ito, si Ed Ermita. At happy birthday din kay Kuyang Doc Manuel Oliveros Jr. ng Antipolo Medical Center. From Brethren sa Pintong Silangan Masonic Lodge 435. Happy birthday din kay Dr. Arthur De La Rosa from ex-girlfriend Rosema. Kuya Nabin Prasad, happy birthday. Neil Tanyag ng Conrad's Hotel. Francis Ngo ng Manila Golf Club. Aba, binabati ni Ninong Kong GP Pajernos. Ayan. Hi, Ninong. Kong GP, good morning. Good morning. Kamusta ang golf? Tapos na ba? Ayan, anong hole ka na? Ha? At happy birthday din kay Kuyang Ben Padua, Kuyang Alden Aguilar, former DBM Undersecretary at PCGG Commissioner. At happy birthday kay Noble Director Romy Magsalos ng National Police College dyan sa may Silang, Cavite. At ayon na sa ating bubit Sister L, alam mo kung sino ang maari ipalit? Sino lakay? Dito sa Cabinet Secretary. Abay, ito'y anak ng dating opisyal nung panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ayan. Ibang mga lakay. mga ina-appoint ng presidente, yung mga yung mga siguro kalaro niya nung araw ang mga ito. Kasi mga anak ng mga ng mga opisyal ng tatay niya. Kung hindi yung dati pa ay anak na. Oo, ayan. Ayon na sa ating Diyos ko. May flash report tayo. Ano ba ito? Flash Report. Flash Report! May lindol lakay niyanig ng magnitude of 4.8 na lindol ang Claveria, Masbate at naramdaman yan dyan sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region sa probinsya ng Quezon, gayon din sa Iloilo. 4.8 lakay. Malakas-lakas din. Malakas-lakas din yan. Last week, di ba sa Benguet, sa La Union, magnitude 5. Sa Baguio, ayan, apektuhan din. Naramdaman din ang pagyanig. Ayan, pagkatapos sa Bicol, ayan, yung mayon volcano, umuusok-usok yes, na naman. lakay, na may ba slight naman eruption ng mayon ayan, lakay. Ayon na sa ating bubit, Daming bayan. ang Cabinet Secretary ay
Naku, paborito ng mga doktor. Ayan. Ayan. Sabi na nga ba eh. Tama yung naisip ko, Bira Lakay. naman, Tama talaga yung naisip ko. Di pag gumagaling, di man lang, Eh, di ba sabi ni, sabi nung kababayan mo, naka-recover na daw kahit papano. Kaya pala nasabihan na. Ayan. Sabi, naging maayos daw yung operasyon. Sabi na nga ba eh. Give away mo naman eh. Sabi na nga ba eh. Kasi pagbanggit mo palang, ito yun eh. At ayon na sa ating bubit, Sister El, ang malakas na kandidato ay taga Banawe. Ayan. Ayan. Yun ang hindi ko. Banawe Orthopedic Medical Center. Ayan. Quezon City. Quezon City. Banawe, Quezon City. Hindi Banawe Rice Terraces. Hindi Banawe Mountain Province. Ayan. Akala ko Mountain Province kasi Banawe. Hindi sa Lakay, Quezon City yan. Quezon City yan. Ayan. Itawag natin sa pangalang Dr. Bricks. Ayan. Bricks. Palayaw niya yung palayaw. Ayan. Bricks P. Ayan. Wag mo na daw i-blind item. Alam na raw nila. Sabi ni Ed Reyes. Sabi daw ni Ed Reyes. Ganun ba yun? I-blind item mo pa daw. Alam na daw. Siyempre kasi wala pa naman talagang lumalabas na official na kayo. Baka mamaya lahat ng mga backer niya magtatawag sa Malacanang, ha? O kaya mamaya pati si Mrs. pumunta sa Malacanang, mag-iiyak, ha? Tatakbo pa namang senador. Oh my God! I can't. Si Mrs. pa naman nag-aano sa tatakbo siyang senador. Talaga lang. Ayan, commercial na raw tayo. Mag-break na raw tayo, Lakay. Stand by, Raymond at Paas. Andyan na ba yung mga saksi? Ayan, andyan na ba si Attorney Soleika Lopez? At saka si Lontok ba? Lotok? Lotok, Lakay. Lotok ba? Yung taga-NBI din. Ayan. Kasi yun yung magti-testify na isa pa, Lakay. Ayan. Sige na nga. Ayan, babalikan natin yan. Oras, Sister L. 9:22. This time check is... Balita ko, nagsusurvey ko eh. Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Maraming salamat, Mr. President Apo. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Sister L, teka, oras muna. Time check. It's 9:30. Ayan, oras na para tawagin mo si Raymond. Eto na muna, Lakay. Impeachment trial dapat daw gawin sa umaga. Kasi hapon ginagawa, di ba, Lakay? Alas 2. Oo nga, Oo, alamin natin sino nagsabi niya na dapat umaga na lang daw. Tama, agan. Gusto na, alas 12 madaling araw. Wala sa aming problema yun. Para pagdating na maliwanag, tapos na. Para bawas ang tensyon, tulog ang mga tao. Siguro pagka walang nanonood, mas bibilisan nila. Kasi wala masyadong audience. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH28, Raymond at Paas. Si Milka daw muna. Si Manang Milky muna. Sige, babalikan natin. Naharang yata si Raymond sa barikada. May barikada na naman syempre dyan. Eto muna, identity ng umano'y kinontrata ni Vice President Sara Duterte sa kill plot. Baka maidetalye na sa pagharap ng ikalawang testigo ng prosecution. Baka si Carlos de Jacal yan. Alamin natin, Lakay. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, ididetalye ang ginawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa authenticity ng videos na nagpapakita ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang magiging laman ng testimonya ni Attorney Jeremy Lotok, ang NBI Regional Director for BARM, ang ikalawang witness ng prosecution sa ika-4 na araw ngayon ng impeachment trial. Ito ipinahiwatig ni Lanao Will Representative at
at House Trial Spokesman Zia Alonto Adyong. Bagamat tumangging idetalye dahil nga sa sub judice rule. Si Lotok ang tetestigo para idetalye ang ginawang investigasyon ng NBI at malamang Lakay at Sister L mabanggit din ang pagtukoy kung sino ang kinontak ng Vice Presidente para isagawa ang kill plot. Si Lotok ang magsasabi ng resulta ng pag-authenticate ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa video recordings at iba pang mga digital evidence sa pagbabanta ni VP Sara noong November 23, 2024. Narito si House Trial Spokesman Zia Alonto Adyong sa panayam ng isyung pambayan. Napag-usapan ito sa korte o hindi pa nalalatag sa korte ay hindi natin mapag-uusapan yung merits po ng magiging testimonya ni Attorney Lotok. Pero ay isipin po natin si Mr. Kalilong, siya po yung nag-authenticate nitong video na ito. Si Attorney Lotok, siya na po yung magbibigay sa atin ng resulta, no? Kung ano man po yung naging investigasyon nila. So without giving too much po of the information, kasi without of course we would also like to respect the court, no? Yan ang aabangan mamaya alas 2 ng hapon, Lakay at Sister L, ang pagtestigo ng ikalawang witness ng prosecution. Samantala, Lakay, Sister L, sa ibang balita ay nangako naman ang Kamara na may pagtulungan para matukoy kung sino ang driver ng SUV na nagresulta ng pagkamatay ng pasaherong sakay ng motorsiklo. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, hindi miyembro ng Kamara ang may-ari ng SUV. Sabi pa ni Garafil, ang pag-verify nila sa LTO, hindi registered sa anumang miyembro ng Kamara ang naturang sasakyan at wala ring record na nabigyan ito ng vehicle pass sa ilalim ng 19th at ngayong 20th Congress. Ako si Neil Greguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ito nga ang pangalan ni Josie Ong. Ayan. Wala namang... Pinsang ko yan eh. Ayan. Oo, pinsang ko. Pinsan ayan. mo? Oo, ayan. Taga Purok Tundo, Barangay Valenzuela, Pinili, Ilocos Norte. Ayan. Baka pangalan lang yun, Lakay. Ayan. Sabi ko, tinuwa ko, Pinsan, ikaw ba yan? Hindi naman ako yan. Wala naman Land Cruiser. Ayan. So, kapangalan lang. Kapangalan na Josie. Tsaka hindi na ako Lane na ako ngayon. Ayan. Napag-asawa ni Miss Tisa. Ayan. Kaya Josie Ong Lane. Ayan. Wow, imported na kaya. Siya ang presidente namin na Sister L sa Pinili Metro Manila Residents Association. Taray. Pinsang ko yan. Okay, eto na si Raymond. Ready na. Balikan natin ang report nila kay Raymond. Yung pong impeachment trial, dapat daw gawin ng umaga. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Dadpaas. Kay Raymond. Elaine Mayo, ngayon pa lamang ay dapat paghandaan na ng impeachment court ang pagbabago sa kanilang schedule ng hearing kapag nagsimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27. Ayon kay Senator Francis Chis Escudero na siyang presiding officer ng impeachment court, iminungkain nito na baguhin ang schedule ng impeachment trial. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, binanggit ni Escudero na kanya nang inirekomenda na gawin ang impeachment trial ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Ito'y sa oras na magbukas na ang sesyon sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Pagdating ng alas 3 ng hapon ay balik ang regular session ng Senado. Ang araw ng Huwebes ay hilalaan para sa mga hearing ng iba't ibang komite, lalo na kapag dumating ang 2027 National Budget na siyang pinakamalagang batas na dapat aprobahan ng Kongreso kada taon. Sa ngayon ay Lunes hanggang Miyerkules ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon hanggang gabi. Narito si Senador Chis Escudero. Ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ng hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Bakit? Dahil papasok na rin ang panukalang budget para sa taong 2027. Kailangan mag-conduct ng hearings ng Senado. So habang wala pang ginagawa sa plenaryo, pwedeng suspindihin ang sesyon, suspindihin ang rules para makapag-hearing yung ilang mga komite kaugnay ng budget o kaugnay ng ibang panukalang batas. Si Senator Francis Chis Escudero na siya ring presiding officer ng impeachment court. Anong sabi niya? Mag-i-start ng 9 o'clock?
9 o'clock to 2 p.m., Mayor. Late na yan. Yung mga bata, gumigising alas 5 para makapasok na alas 7. Gawing 7 to 2 yan. Ayan, sulitin natin ang nandyan na rin lang sila. Alas 9, late na yan. Ayan. Mga bata, aga-agang gumising. Yan. Di ganun din para matapos na yan. Oo. Mga bata yun, Mayor, mga senador, tanghali, membro ng combo yung mga senador. Ano nung combo? Combo Mangon, tanghali. Combo. Kalampagin natin di sila morning person. Ayan. Sige. para sulit. Ayan, gumising ng maaga, alas 7. Ayan, Para yung ginagastos masulit. Para masulit, matapos para hindi na abutin ng Pasko. Ayan, Diyos ko. Okay nga, Rod. Kung nagbabago ngayon ang schedule dito sa impeachment trial na ito. Ang araw ng Lunes ay day 4 ng impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ito si RH28 Raymond Paz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Bonus. If I get impeached, that's my end. Sandali lamang sa mga report. Si standby Manila Girl, Tina Nolasco. Ba't ganyan naman yung music mo, Lakay? Ay, kailangan ni... okay. Kailangan ng pampainit. Pampainit ng pagmamahal. Ayan. Yan, inintay ni parang Manding Bahakan yan. At saka si Boy Pexon. Gumigiling ako nakikinig. Habang sila ay nagiinuman sa Alibangbang. Wala na yata yung mga sinasabi mo Sana mga pare ko may parang si Attorney Romy Galvez, ha? Ayan, kailangan natin makuha yung mga ating sa ganitong panahon na puro away-away. Kailangan naman natin pagmamahalan, ha? Ayan, kailangan yung pagmamahal na mainit para natural ang kaligayahan. Kailangan express love naturally. Gamit ang honeymoon tea, ha? Ayan, Attorney Nelson Borja, ha? May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init na iyong damdamin, making its night a honeymoon. Diba, Mr. Freddy Castro? Ayan, sabi sa kabi mong si Ilocano billionaire, ha? Baka kailangan na rin niya ng honeymoon tea, ha? Si Apo Kasigod. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, generic at iba pang mga butika. Kaya makuyang makuyang lang pala, ha? Kaya makuyang, ayan, abay, Attorney Cornelio Sabaniego, ha? Ayan, Nelson Yao, ayan, Pats Arbas, ha? Beda Epres, subukan ng honeymoon herbal tea, ha? At Illustrious Potentate, ayan, Right Word Sipol, Hussein Shamsuddin, Bito Cruz, T.M. Kalaw, Bosta Kalay. Kailangan nyo ng honeymoon herbal tea para express love naturally. Oras, Sister L. 9:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Oras, Sister L. 9:49. Si Dr. Jose Britanio Briggs Pujalte Jr. na ba? Ang susunod na health secretary? Yan yung taga-Philippine Orthopedic Medical Center. Abay, abangan natin yan. Abangan natin, Lakay. Abangan natin ang announcement ng Malacanang. Daming bayan.
Pero grabe naman ito ha. Sandali lamang Val Gonzales. Abay isang senior high na Italian-Filipina mestiza. Totoo ba ni-rape na isang TNVS driver? Naku, alamin natin, Lakay. Nakakatakot kapag ganyan, Lakay. Ano? Dahil itong TNVS driver, Pero si inireklamo. Edniel yata muna. Edniel muna. Ayan. Edniel muna, sige. Balikan na lang natin mamaya ang report ni Val. Itong Task Force Pag-asa, pinabubuo naman ni Defense Secretary Teodoro. Ano itong Task Force Pag-asa RH52? Edniel Parosa, Edniel. Edniel Parosa. Edniel. O si Okay, sige, si Val na lang si muna. Val. Puntahan Oo. natin ang report ni Val. TNVS driver inireklamo ng rape ng pasahero nitong senior high school na Filipina-Italia. Naku, grabe naman yan, Lakay, kung totoo man yan. RH5, Val Gonzales. Val, saan to nangyari? Sister L at Mayor nagpasaklolo sa grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection ang 19 anyos na senior high student na umano'y hinalay ng super ng InDrive Transport Network Company sa salaysay ng 19 anyos na biktima. Sa loob mismo ng itim na Toyota Avanza, isinagawa ng 33 anyos na TNVS driver ang panghahalay sa salaysay ng estudyante kay LCSP Founding President Atty. Ariel Linton. Nangyari ang panghahalay nung madaling araw ng Mayo 8. Ipinarada umano ng natukoy ng driver ang sasakyan sa madilim na bahagi ng New York Street, corner Imperial Street, Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Lumalabas sa investigasyon na nag-book ang biktima mula sa kanilang bahay sa Quezon City noong gabi ng May 7 patungo sa isang party sa BGC sa Taguig City. Sa daan pa lamang ay napansin daw ng biktima na marami ng mga tanong na pang personal ang TNVS driver hanggang sa i-end umano nito o tapusin ang booking pagsapit pa lamang sa kahabaan ng East Avenue, Quezon City dahil maririnig daw ng InDrive TNC ang kanilang usapan. Sabi ng biktima, nang maiatid siya sa BGC ay pinayuhan daw siya ng driver na mas mabuti kung siya na lamang din ang sakyan nito pag-uwi dahil delikado raw sa kalsada, bagay na pinakinggan ng estudyante. Ayon kay Atty. Ariel Linton, sa ngayon ay naisampa na nila ang kasong kriminal sa Quezon City Prosecutor's Office habang ngayong araw ay isasampa naman ng LCSP ang administrative cases sa LTFRB maging sa tanggapan ng Land Transportation Office. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Val. Yes, Mayor. Naisagawa ba ang krimen? Oo, Mayor. May penetration na nangyari at nagtiwala ang biktima dahil nung pagsakay niya mula doon sa kanilang bahay, pagdating nung TNVS car, yung pagdating nung sasakyan, tumatakbo ang biktima dahil kaliligo lamang daw niya, nakapaa. Pag upo niya doon sa likuran, humihingi daw siya ng tissue kung meron para pampunas doon sa kanyang paa. Nagmagandang loob daw yung driver na diyan mo na lang ipagpag, binigyan niya ng alcohol. Ang sabi daw niya, kung gusto mo ay pumunta tayo sa bahay para hingi tayo ng pampunas daw doon sa kanyang kinakasama. Bagay na tinanggihan naman ng estudyante. Ayun, nung kanila ipadaan na, pinatay inend na yung booking. Nandito pa lang sa Cubao, nandito pa lang sa may bahagi ng East Avenue dahil daw baka marinig. Yun na, doon na nagsimula. At nakapalagay ang loob, kaya nakuha niya yung tiwala ng 19 anyos na half Italian at half Filipina. Alam niya. Okay, maraming salamat, Val. Kakalungkot. Back to you, Mayor at Sister El. Sandali lang, Het. Ihabol natin si Edniel Parosa. Nasa na ba yung report? Task Force sa Pag-asa, pinabubuo naman ni Defense Secretary Teodoro. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, 10 taon matapos ang panalo ng Pilipinas sa South China Sea arbitration case, pinagdo-double time ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno sa development Pag-asa Island. Ito'y sa pamagitan ng bubuing task force ng AFP Western Command na layong i-coordinate ng efforts hindi lang ng military, kundi ng iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isla sa kalayaan. Paliwanag ng kalihim, hindi na lamang kasi military post itong Pag-asa Island, kundi isa ng buhay na munisipalidad
ng mga eskwelahan at komunidad. Target ng planong task force, pag-asa, ang pahusay ng basic services, infrastruktura at kalidad ng pamuhay para sa mga residente at mangingisda roon. Pakinggan natin ang kalihim. I instructed COMWESCOM to dedicate some part of these forces into coordination and aggregation of accessibility to the island for the rest of the services na kinakailangan gawin ng national government. Ednyal. At sa Pag-asa Island, kabilang ng 120 estudyante mula elementary hanggang high school. Bukod naman sa civilian population, kabilang sa mga military facility na nakompleto at dinidevelop na sa isla ay ang wharf, airport at hangar ng AFP. Ako si Edniel Torros, DZRH, sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parausay. Standby, Don Carlos Pobre. Ayan, magsasanib persa na nga ba ang Ninong Don Ramon Ang at Ninong Manny Pangilinan para bilhin ang ABS-CBN? Bebenta ba ni Boss Gabi yan? O joint venture, ha? Ayan, merger. Oras, Sister L. It's 9:56. Number 1 na naman! Our Business. Sandali lamang, Don Carlos Pobre. Abay, bati mo natin ang nahil pala sa atin si Chairman Romy Baybayon. Ayan, abay, saan ba ang biyahe ni Chairman Romy Baybayon? Brian Q. Ayan, good morning. Kuyang Lito Villarosa. Ayan, si Ma'am Archie Ladores. Mr. Michael is my guy. At maraming salamat, Dr. Ruel Aguila. Ayan, pareho na tayo, ha? Ayan, 40 plus na tayo, ha? Wow. Talaga ba, Lakay? Huwag kang pasaway. Ayan. Good morning, Noble Ray Tumampo, ha? Dr. Alan Racho at Kuyang Colonel Bong Mascardo at si Attorney June Samaniego ba? Natutuwa siya, ha? Magpo-41 na po sila kay sa July 16. 45 plus na tayo. Your business is our business. Ito na ang ating balitang Ano ba negosyo. talaga? Merger ba o mag-i-invest ang Don Ramon Ang at MVP sa ABS? O bibilihin na? Ayan. Iba to lakay eh. Iba ba yan? Hindi ba yan? Ano ba report dito? Iba to lakay. Ano ba report dito na Akala ko pobre? tuloy mali na naman yung hawak ko. Pero ang report ni Don, ang Finance Secretary Go, malakas daw ang tiwala sa Pax Silica Hub. Luzon, inaasahang magiging tech powerhouse. Ano tong Pax Silica Hub? Alamin natin mula kay alamin natin mula kay Don Carlos Pobre. Don. Kumpiyansa si Department of Finance Secretary Frederick Go na maraming trabaho ang dala ng US-led Pax Silica Hub na itatayo sa Clark City, Pampanga. Ayon kay Go, excited siya sa naturang proyekto na nakatuon sa pagtatayo ng isang hub na tutugon sa supply chain ng Artificial Intelligence o AI. Saad ng kalihim, kung gusto ng Pilipinas na maging key player sa industriya ng AI, dapat simulan na ito para makapag-generate na ng libo-libong trabaho at ang potensyal na maging tech powerhouse ang Luzon. Good news ding ito rin ni Go ang proyekto dahil isaan niya ito sa mga gustong matuloy ng bagong US Ambassador sa Pilipinas na si Lee Lipton. Noong December 2025 nang umugong ang Pax Silica Hub at nito lamang April 26 nang pumirma ang Pilipinas para maging kasapi sa proyekto. Pero sinalubong din ito ng kaliwat ka ng kilos protesta na tumutol sa higit 1,000 hektarang lupang gagamitin at nangamba sa usapin ng soberanya at likas na yaman. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong Biyernes sa halagang 61 pesos at 51 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Good morning, Secretary Benhar the Messenger Avalos. With a meron ba maging messenger, bossing? Pagka ganyan trabaho, mahirap. Ayan. Pero don't shoot the messenger, ika nga. Ano, abangan po natin yan.
At mamaya po mahabigan, abangan din ating special coverage sa ikapat na araw ng impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte Carpio. Ako po si Dayo Macalma. 12:30 lakay, magsisimula ang ating special coverage. Alas 12:30. Yes. At tumutok po kayo sa DZRH. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Operation Tulong, Wonder Woman. Naku, daming wheelchair na pamimigay ni... Marami lakay, abangan po ninyo. Nakita ko yung mga wheelchair dyan. Ang dami-dami, ha? Ayan. At lalo na sa mga hihingi ng tulong lakay. Yes. Operation Tulong, susunod na Miss May Binauhan. Oras, alas 17. This time check is brought to you by ACM.